Ngayong araw na to, yung pinangako ko sa inyo na magpaparapol tayo ng ibon. Dalawa po ipaparapol nating ibon para sa mga viewer natin dyan na mga Hey, what's up mga katropa? Welcome back nga pala sa ating channel. Ngayong araw na to, yung pinangako ko sa inyo na magpaparapol tayo ng ibon. Dalawa po ipaparapol nating ibon para sa mga viewer natin dyan na mga loyal, at saka patadamihin pa natin para gumanda lalo yung channel natin. So ngayon, ang gagawin natin ngayong araw na to, bago natin umpisahan yung channel natin, please subscribe, tsaka pakihit na lang po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko. Ganito mga katropa, ang gagawin natin is papakita ko muna sa inyo yung mga ibon na ipaparapol ko, at sasabihin ko sa inyo kung ano mga bloodline na nakapasok sa ibon na yun. Tara, samahan nyo ako. Pasok muna tayo sa loop. Ito po yung pararapol nating isa, si 2121. Yan po yung tinetraining natin sa ARPF noong nakaraan. Ang kasama niya po yung kapatid niya, si 2121 din. Kaso sa kasamaang palad, nagpaparonda po tayo nung bago mag lockdown. Nawala po siya sa ronda, hindi ko po alam kung bakit. Ang alam ko, kasi po may banda dito, may naninirador dito sa akin. Ewan, bandang San Isidro siguro, San Pablo. Lumalayo yung ibon ko. Ngayon napansin ko na lang no isang araw, may pumunta dito, sabi sa akin, "Kuya, may nawawala ka bang ibon?" Ito yung singsing, pinakita sa akin yung singsing, kapatid niya, si ano bang number nito? Si 62 yun. Si 62 yung si 0061 yan. Isa si 0062 yun. Singsing na lang ang bumalik sa akin, wala na yung ibon. Nadismaya ako doon sa sabi nginat-ngat daw ng aso. Tinirador daw, tas bumagsak. Nginat-ngat daw ng aso, hindi daw nila nahabol. Nung hinahanap daw nila, paa na lang daw yung nakita nila, tsaka yung singsing. So ngayon, wala tayong magagawa, move on na lang tayo. Pero ito po, paparapol natin tong ibon na to. Yan po si 2121. Hen po yan. Hen siya. Hen siya. Yan, yan, hen siya. May puti siya. Ito po yung kapares niya. Naglag. Ito kapares niya. Ayan, yung kapares niyang yan, si 2121 din yung kapatid niya. Sa bale, first clutch yan. Second clutch to. Second clutch siya. Tsaka yung namatay. Etong kapatid naman to, may feather na may puti sa pakpak na to. Ito si ayan. Ito pa, ito lang Ayan. Ito, ayan. Yan yung kapatid niya, si 2121 din. Unang labas nilang anak is magkapatid na pares barako, pati yung feather. Tapos nga yung pangalawa nating second clutch, yun nga yung isang namatay na si 2121, at saka itong 2121 na to. Yan yun. Yan. Bali po, sige po, papakita ko po sa inyo kung ano po yung history ng magulang nito. Ito, makikita nyo po sa screen natin. Ayan po. Ayan po yung pinaka nilipad ng tatay niya, si Relax Jansen. Yan pong si Relax Jansen na yan, nag-produce po yan, second lap winner ng Legazpi, second lap winner ng Castilla Sorsogon, third lap winner ng Sorsogon, bale second lap winner ng Young Bird ng Castilla Sorsogon, third lap winner siya ng All Bird sa Castilla Sorsogon. Tapos Allen Summer, second lap winner siya ng Young Bird. Tapos itong Tacloban, nakapagpaklak din siya ng ng pang number 54 sa clacking. Tapos nga ito yung yung nanay, papakita ko sa inyo Ito yung bloodline ng nanay niya. Ito si Mariano. Yan si 20, yan ang pinaka original na 2121 ito. Yan.
Yan kung napapansin nyo si 2121, may pasok siyang Tomiso. Finisher siya ng Tacloban. Tapos yung inbreed siya, 3 times inbreed siya ng Mariano Emil Dewart. Ayan. Pero ito naman yung nanay niya talaga. Ito yung nasa hawak kong bloodline na anak, bali po yung pinakita ko sa inyo si 2121 na kak is anak na lang po yung hawak ko. Ito po yung hawak kong hen. Direct anak niya ito. Checkered din. Ayan po. Makikita niyo po sa picture. Yan po si 2121. Yan naman po ang history niya ng ibon na yan o yung mga bloodline niyan. 3 times clock po ng Tacloban. Yung mga bloodline na yan. At saka pumapasok po sa overall. Kaya kinuha ko sa kumpare ko po yan. Yung bloodline na yan. Dahil talaga naman pong bakunat. Para naman po yung makakakuha ng ibon. Ito po yung makakuha po ng ibon na to. Na si 2121 is magiging foundation nila. Pwede na maging foundation. Hindi sila mapapahiya sa bloodline. Yan po. Then ito naman po yung susunod natin ipaparapol. Ito. Bale, dalawa po silang ipaparapol natin. Ayan po. Ayan. Ito pong isang to is young bird po siya ng ARPF ng South. Hindi ko po siya naituloy ilaban dahil po nung sa kasamaang palad may tama po siya sa bandang liig. Tinamaan po siya sa liig. Pasensya na, sinisipon nung kaliligo ko lang. Ngayon, pag umiinom siya ng tubig, tumatagos yung sa may bandang liig niya yung tubig, kaya hindi ko na siya naidiretso sa laban. Siguro po sinabayan siya ng dibomba sa habang lumilipad. Pero nakauwi naman po siya, kaya siya di naidiretso. Ang bloodline naman po ng ibon ito kak naman po siya. Swerte niyo po ninyo dito kasi po ang bloodline nito Desmet Matis. Bloodline po siya ni Albert Lim. Albert Lim po siya. Yan. Tapos may pasok po siya ng inbreed na Desmet, inbreed na tangang pangalan to. Milucci. Inbreed Milucci. Yan. Kita niyo po siya, ang gaganda ng nyo. Haba ng Yan po yung yung alam niyo po yung nagte-training tayo. Kung nanood kayo sa mga training natin. First training, second training. Doon po sa kabila na uwi. Doon po sa kabilang loop yun. Diyan sa kabilang loop po siya. Diyan sa may kulay green na yan. Diyan po siya sa pang-winter natin. Diyan po siya na uwi kasi may inaasawa siya. Pero ngayon po, iniwalay ko na siya para dito na siya talaga nakatira. Para hindi niya ginugulo yung mga pang-north natin doon. Siga-siga kasi siya. Yan po. Ang naman po niyan, ang tatay naman po niya si Albert Lim. Bale, nakuha ko sa isang malapit na kaibigan natin. Maganda naman po yung puntos ng ibon ng Albert Lim na yun. 3 points po siya. Tapos inbreed po naman yung nanay. Yung inbreed naman pong nanay is do sa pinalipad ko sa tropa ko sa Tarlac. Third lap winner ng Apare. Tapos Santa Ana, dapat lap winner, kaso tumambay ng matagal, nag second lap winner lang siya. Ayun yung history ng Milucci. Sige po, i-reveal na po natin kung ano yung mga gagawin natin gagawin nyo para makasali kayo sa raffle. Yan na muna kayo. So mga tropa, nakita nyo na yung mga bloodline ng ibon natin na ipaparapol natin yung dalawa yun. Isang babae, isang lalaki. So ngayon, pag-usapan natin kung anong mechanics ang gagawin ninyo. So ganito lang po. Kung subscriber ko na po kayo, ganito po yung gawin ninyo. Ito mga katropa, ganito. Ito tulad dito sa cellphone ng asawa ko. Ang asawa ko, ito nakita nyo, napansin nyo, yan o, nakasubscribe na siya sa akin. Tapos naka-like.
Ganito po yung gawin ninyo. Picturean nyo po yung screenshot nyo po yung itong phone yung to na nakasubscribe kayo, tapos naka-like kayong ganyan sa akin sa video natin, para po makasali kayo sa video na sa raffle na gaganapin natin, para may isang entry na po kayo kung mga subscriber ko na po kayo. Ganyan lang po gawin, like at saka yung kung dati na kayong subscriber, ganito yun, nakasubscribe na ganyan, tapos isang like na ganyan. Pero dito po sa video na to na ginagawa ko, o tong raffle na to, dito po nyo i-like at saka yung screenshot nyo po, yan, ganyan. Doon naman po sa mga hindi ko pa subscriber, ang gawin po ninyo, screenshot nyo lang po yung video na to, tapos ano po doon yung naka-like at saka naka-subscribe. I-message nyo po sa akin o ipadala nyo po sa akin sa messenger ko. Ilalagay ko po dito sa screen natin yung Facebook account ko, para malaman nyo kung saan nyo ipapasa yung mga picture, para meron po kayong mga entry na sa gaganapin nating raffle. Ganun lang po yun. Like, tapos subscribe, tapos comment lang po kayo sa baba na kunyari po, idol, tropa, pang 211 ako, pang 215 ako, o 220 na akong subscriber mo. Ganun po, para makita ko po yung makikita ko naman po yung lahat ng nababasa ko naman po lahat ng mga message nyo sa baba. Ganun lang po, like, subscribe, comment lang po kayo, at saka share nyo po yung video natin na itong ginagawa nating video na to, para po malaman ng iba na may parapol tayong gaganapin sa darating na Wednesday. Pero po ngayon po mag-uumpisa na po kayong mag-message sa akin, para maisulat ko na po yung mga entry ninyo. Ngayon po iisa-isahin ko yun, ilalagay po natin yun sa isang lalagyan at doon po bubunot. Pero ang gagawin ko po sa Wednesday, magla-live po tayo nun. Magla-live po sa next Wednesday, magla-live po tayo para makita nyo po napatas tayong magparapol doon sa mga ibon na ipaparapol po natin. So, kung may mga katanungan po kayo, andyan naman po yung Facebook ko o messenger ko, mag-comment na lang po kayo sa baba. Mag-comment na lang po kayo sa akin. So mga tropa, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa nyo pong panonood sa ating channel. Maraming salamat.